Dear Kuya Poy, ako po si Dave, 26 years old mula dito sa Manila. Currently ay hiwalay ako sa kinakasama ko at may isa na rin akong anak. Siguro, karma ko na rin ito kung bakit hindi maganda ang karanasan ko sa huli kong nakarelasyon. Sa totoo lang, ikakasal na sana ako sa long-time girlfriend ko noon na si Ina, na siyang katuwang ko sa loob ng aming tahanan ng ilang taon na rin. Okay na sana ang lahat, Kuya Poy, pero nagbago ang mga ito nang makilala ko si Celine habang nagtatrabaho ako sa isang resort bilang isang helper. Aminado akong kasundo ko ang babaeng nakilala ko sa resort na pinapasukan ko. Para kasing wala na akong nakikitang problema sa kanya at higit sa lahat ay hindi niya ako kinukontra sa mga gusto ko pagdating sa trabaho. Kaya eventually ay unti-unti talagang nahulog ang loob ko kay Celine at naging meet siya rin ito para magdesisyon akong iwanan ang 5 taong ko ng kinakasama at fiancé na nga na si Ina. Mali, Kuya Poy, pero nagawa kong ipagpalit si Ina sa babaeng nakilala ko lamang sa pinapasukan kong trabaho. Nasaktan ko si Ina sa nangyaring yon, pero sa kabila niyan ay nagawa ko pa rin na maging makasarili sa init ng aking damdamin para lamang sa pansarili ring init ng katawan. Sa totoo lang, akala ko ay sasaya na ang buhay ko nang pinili ko si Celine. Dahil alam ko naman na eventually ay magkakaanak na rin kami, pero nagkamali ako. Masakit mang aminin, pero kung anong ginawa kong panloloko kay Ina, ay siya ring naranasan ko kay Celine. Opo, tama kayo sa inyong narinig. May iba palang karelasyon ang babaeng akala ko ay magbibigay na ng lubos na ligaya sa aking buhay. At ang pinakamasakit pa sa lahat ay higit pa sa ipinaranas ko kay Ina ang ipinaramdam niyang panloloko sa akin. Kahit anong o kahit sinong magsabi naman ay deserve ko kung ano man ang nararanasan ko ngayon. Wala rin naman akong magawa at hindi na rin pwedeng makipagbalikan pa ako kay Ina dahil sa iniwan kong matinding sugat sa kanyang kalooban. Malungkot man ang aking Pasko, ang hiling ko na lamang sana ay nasa maayos na kalagayan ang matagal ko ng karelasyon noon na aking iniwan na si Ina. Sobra ako nagsisisi sa ginawa kong pagkakamali sa kanya, Kuya Poy, at sana ay dumating ang araw na patawarin din niya ako sa aking napakalaking pagkukulang sa kanya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat at more power pa sa inyong programang Heart to Heart. Merry Christmas po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Dave. At sa iyong kwento, yes, nakakalungkot naman talaga at magiging emosyonal ka sa mga maling desisyon na ginagawa natin. O kaya nga dapat po ay nagdadahan-dahan tayo. Oo, lalong-lalo na kapag matagal na rin ang ating relasyon at espesyal na ito. Huwag tayong basta nagpapakabulag. Doon ba sa parang, walang problema dito. Hindi siya matanong, hindi siya maganito. Yung masyado mong madaling nakuha. This is a classic example ng masyado mong madaling nakuha yung gusto mo, walang kahirap-hirap, baka naman meron palang kapalit. But of course, hindi naman din lahat ay ganyan. Meron lang talaga mga tao, na kaya pala ganoon, katulad ng ginawa sa ni Celine na madali lang siyang nakuha at madali ka rin niyang napaibig. Hindi naman pala, isa ka lang pala, sa ilan niyang karelasyon o sa dalawa niyang karelasyon, option ka lang pala niya. 'Di ba? Kaya pahalagahan natin at isiping maigi bago tayo nahuhulog sa iba. Kung meron man tayo mga reklamo, meron parang nakikita tayo na pagkukulang sa ating mga partner. Sabi ko nga kahapon doon sa isa natin nakausap, baka nabobore ka kaya parang napupunta ang atensyon mo sa ibang tao o kaya naman ay nagsasawa ka na doon sa mga special na ginagawa mo at kung dahil ginagawa sa iyo ng partner mo, at kung masyado ka na nasasanay, it no
longer feels special, o yung ganyan, ikaw naman, you return the favor. Ikaw ang magparamdam naman. Ikaw naman ang umeffort doon sa partner mo, hindi sa ibang tao. Ayan, kaya naman ang bottom line dito, kung may problema sa partner, kung may pagkukulang yung partner mo sa tingin mo sa'yo, sabihin mo sa kanya, huwag mong hanapin sa ibang tao dahil ganito talaga ang mangyayari. Pwede kang magsisi dahil yung inaakala mong nasa iba ay iba pa rin pala. O yung espesyal na pagturing sa'yo at pagmamahal ng iyong karelasyon. Nakakahiya talagang bumalik kay Ina, pero kung wala naman siyang karelasyon na bago, pwede naman siguro makapag-usap. You can always start over again. You've learned your lesson the hard way. Yun lang, wag lang rin masyado ma-pride. Kung sakasakalit mabibigyan ka ng pagkakataon na makabalik. Be humble. Ayan, ask for forgiveness. And good luck, Dave, sa mga susunod mong desisyon sa relationship mo. Dear Kuya Poy,